Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Shout out lang kami sa ating mga 12,000 viewers sa YouTube live ng DZMM Teleradyo. Maikli lang, Nona Damian, Maple, Warbisidak, Jackie Bueno, Willie Fesarit, Alumana, Harry Basher, Tiger Lily, Zuzan Z. Aro, Mama Gina, Arnaldo Arbeleda, Vladimir De Leon, Renato Otaner, Suwani River, Estrella Garcia, Gina Hermedes, Lina Ho, Ramona, Angel Gant at Willie Fesarit. Mamaya basahin ko pa yung iba. At dahil meron na tayong naka-schedule pa na susunod na interview, nasa linya ho ng telepono, ito kasing Surigao del Sur ay nagkaroon din ng pagyanig, 5.5. Itong Sabado, mga kausap natin, walang iba kundi ang governor, dating congressman din to ng House of Representatives. Walang iba kundi si Governor Johnny Pimentel. Gov, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Yes, Danny. Good morning. Magandang umaga sa iyo. Okay, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo, Gov. At meron tayong naranasan pala dyan sa Surigao del Sur. Di ba Surigao del Norte, kamakailan, meron ding pagyanig. Ano ho ba ang assessment ng inyong mga dyan? Grupo dyan? Actually, Dan, aftershocks na lang to. No? Aftershock na lang to. Okay. This is started noong October 10. Naalala nyo, may malaking earthquake ng Davao Oriental, 7.2 magnitude. Tama. Pero sa amin, umabot sa amin 6.9 na. No? Okay. That was on October 10. Okay. That started many aftershocks, no? Okay. Itong 5.2, ikaano na to, 2,400 plus na ito na aftershock. Yung Sabado? So, yung Sabado? Oo, nung Sabado. Oo. Okay. Meron na tayong mga aftershocks. May 4.5, may 5.9, pero yung pinakamalaki 6.9 noong October 10. So this is a series of earthquakes after the big one, no? So ngayon 5.5, wala namang masyadong damage. Pero yung sa 6.9, malaki-laki talagang na-damage natin, no? Yung October 10, yung 6.9, October 10. Pero yung pinaka main noon, 'di ba, Davao Oriental, 7.4 yata, 'di ba? Tama? Yun na nga. Sa amin 7.2 ang sa Davao Oriental. Dito sa Surigao del Sur 6.9 na lang kami. Okay. Then after nung October 10, almost every day meron tayong aftershocks. Okay. Yung Sabado, that is already balik after effect na nung 6.9. Okay. So wala na tayong masyadong damage doon dahil may na-damage na tayo nung October 10. We had sustained almost 662 million of infrastructure damages noong October 10. We were able to evacuate 50,000 families consisting of 186,000 individuals. Dami Pero ito, nakabalik na ito sila. Okay. Nakauwi na sila. Noong October 11, pinauwi na rin natin sila. Okay. Then yung damaged houses natin is 1,245. Okay, pag sinabi niyo 1,245 na mga houses na ibig sabihin wala naman 'to mga seriously na talagang may structurally defect na hindi na baka naman kasi malalakas pa rin yung mga aftershock 'di ba? Yeah. Baka delikado. Actually, ang totally damaged diyan is 12. Talagang nag-collapse ito. 12. Talagang beyond repair. Okay. Ang partially damaged, 1,233. Okay. So ito mga partial, may mga kisamin at nahulog, may mga walls na natumba yan. So total of 1,245 totally and partially damaged houses. Pero yung totally damaged na bahay, 12 lang. Sabi nyo? 12. So ano ba ito? Correct. Tinulungan nyo na let's say in terms of para mapatayo uli ang bahay nila, ganon? Or mga construction material, tinulungan? Hindi naman natin na mapapatayo yung buong bahay, no? Okay. Nagbibigay lang tayo, it ranges from 5,000-7,000, doon sa totally damaged is 10,000. Okay. And then nagbibigay din siguro yung mga munisipyo, ganon. Because hindi naman natin pwedeng ma-accommodate yung paggawa tayo ng bagong bahay.
ang bigay natin po is financial assistance. So yung sinabi nyo 6.9 na tinamaan no October 10 in the wake of that, di ba, 7.4 sa Davao Oriental, ito yung Yes. sabi nyo na damage yung 12. Saan lugar ito? Yung mga 12 houses na to, yung talagang tinamaan ng husto ng sentro ng earthquake na yung part ng malaking earthquake na Yung nangyari totally sa Davao. damage, meron tayo sa Bislig City, dalawa. Bislig. Municipality of Cantilan, isa. Municipality of Yanga, isa. Kalat sila. Municipality of San Kalat. Agustin. Kalat. Okay. Kalat. Pero Oh. ang pinakamalaki sa San Miguel, 7. Okay. Kasi no, medyo mas hardly hit yung Municipality of San Miguel. Ngayon, sa government building naman, we sustained 104 million pesos damages. Ang medyo malaki din yung mga sa eskwelahan. Kasi Ganun ba? maraming eskwela na sira, oo. Pero hindi Yung ba naapekto ng yung- klase? We sustained 286 million pesos na damage dun sa mga eskwelahan. Magkano? 200? 286 million. Okay, ibig sabihin when you say damage, hindi pwede naman ho sila mag-hold ng classes o medyo may compromise na safe security nila? Hindi, meron talagang ibang building na wala na. Nilipatan na. Nilipatan. Nilipatan na. Nag-makeshift na lang tayo. Talagang Okay. hindi na pwedeng gamitin yon. In Okay. fact, merong isang building doon, 2-story building. Oo. They're already requesting for it to be demolished. Nagre-request pa tayo sa COA because you cannot demolish any public infrastructure without permission from the Commission on Audit. So for now, ano ba ang validation ng mga technical experts ninyo dyan? Itong mga, kasi medyo malalakas pa rin, no? Itong huli, itong 5.2, ibig sabihin, ito sa area ng di ba? Kagwait ba to? Tama? Bayabas? Yes. City of Kagwait Bislig? yan. Yan palaging tinatamaan. Kagwait Okay, ng Bayabas. Kasi yan, Oo. malapit yan sa Pacific. It's facing the Pacific Ocean. Yung dalawang bayan na yan. Wala namang fear of tsunami. Wala namang ganon. Wala, Kasi kung wala, coastal wala. areas, Pero, there was right after nung October 10 na earthquake, may tsunami warning, no, from Pag-asa. So kaya nga yun nga ang na-evacuate natin is 186,000 individuals all over the province. I see. For now ho ba, yung sinabi nyong 50,000 na in-evacuate nyo nung October 10, wala na ho? Nakabalik na lahat sa kanilang Nakabalik na. bahay? After 2 days, bumalik na rin sila. Bumalik na rin. Then Okay. ngayon nga, ang naano natin mga aftershocks. Pero ang problema natin ngayon, kasi meron tayo ditong medical center, no? Okay. It's a 500-bed capacity, Adela Cerati Memorial Hospital. It is a 6-story hospital building. Okay. So, sa dami ng aftershocks natin, minsan sa isang araw, merong hanggang 10 aftershocks. Gumawa tayo ng mga makeshift tents, binaba natin yung mga pasyente. Nandun muna sila Doon sa ospital, ground. yung medical Oo, center. yun yung problema namin. Oh. Kaya nananawagan kami sa buti, nagbigay ang Red Cross ng isang malaking tent, pero we need more tents. Kaya kung may nakikinig sa OCD, sa Red Cross o national government, yun munang immediate namin, yung sa hospital na in-evacuate muna namin sa grounds kasi natatakot sila dahil yung ward nasa 5th o 6th floor. Yun ang medyo problema namin ngayon. Other than that, no casualties reported. All national highways, all national roads and bridges are passable. All barangays are passable. Okay. So yung ang tulong lang, if may nakikinig sa atin, yung sa Red Cross, no? Kasi yun naman sila, Chairman Gordon, tumutulong naman. And last time nandun si Presidente rin sa Cebu, nag-provide sila. So yung mga modular tents, yun ang mga kailangan, dagdag para doon sa medical center. Yes, in the long term, nananawagan din ako kay Secretary Sani Angara kung pwedeng mabigyan din kami ng allocation for the repair of the school buildings. Okay, sige po. Nako, maraming salamat, Gov, sa oras ninyo at sana ho, wala na tayo maramdaman dyan mga aftershock, ha? Thank you, Gov. Sana nga. Thank you very much, Danny. Okay, salamat ho. Yan ho si Governor Johnny Pimentel ng Surigao del Sur.